Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Layunin. Mga kapatid, tayo po ba o kayo po ba ay may layunin sa buhay? Ano po ang layunin niyo sa buhay? Bago po ang lahat, mga kapatid, magmabuhay para sa lahat at walang sawang pasalamat sa inyo, nagiging bahagi at nagbabahagi, nagla-like, nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Alam mo, ito din po ang taos-puso kong papasalamat dahil ito man talaga ang nagbigay ng inspirasyon. Ito man talaga nagbibigay ng motivation. Sa simpleng pamamaraan, sa simpleng pagkukomento, kahit sa inyong panghingi ng mga panalangin, nagbibigay sa akin ng pasalamat dahil yun nga, may mga tao na nagsubaybay sa Music of the Gospel Sunday Reflection at again, mabuhay sa lahat. Again, balikan natin yung tema natin sa ating pamagat na layunin. May layunin ako. Alam ko na tayong lahat ay may mga layunin sa buhay. At alam din po natin, pag tayo may mga layunin sa buhay, sa wikang English ay ito ay goal, no? Ito yung gustong marating natin. Ngunit alalahanin natin, ito yung unang punto na sa ating mga layunin sa buhay, nandoon man talaga yung pag-stepping forward natin. Gusto nating marating yun, bigyan natin ng confident yung sarili natin para humakbang. At sa paghakbang natin, sa paglalakbay natin, makikita natin na kailangan nating mayroong mga pagbabago. Gising pa lang natin sa umaga, gusto nating marating yun, ang ating mga layunin, ngunit again, kailangan kong magkaroon ng pagbabago sa perspektibo. Kailangan kong magkaroon ng pagbabago sa aking paningin sa buhay. Dahil, kung hindi ko naman, yes, may layunin ako, ngunit naging tamad naman ako, may layunin ako, ngunit naging passive lang naman ako sa layunin ko, useless yung lahat. Kailangan talaga na magkakaroon na tayo ng confidence at mamula tayo na habang tayo yung naglalakbay, utungo sa ating mga layunin, we have to expect of something. We have to be open to all the possibilities. At sa mga possibility na ito, na nandoon yung constant change. Ayon nga sa pangalawang bahagi ng ating nating bibigyan ng pagpapalaga, yung wika or yung awiting constant change. Kaya pagbabago sa atin. At nais kong bibigyan ng pagpapalaga din po ang pangatlong bahagi ng ating pagninilayan ay yung ebanghelyo natin. Yung ebanghelyo natin ngayon, napakaganda pong ebanghelyo natin dahil doon sa isang ama na inutusan yung kanyang dalawang anak na pupunta sa bundok. At bago ang lahat yan, balikan natin yung unang punto dito, yung the theme itself, yung layunin. Paano ko pa mahambing ito? Yung wika or paano ko mahambing ito yung katagang layunin? Alam ko sa ating mga kapatid na mahilig sa basketball at pag tayo ay naglalaro na, we are moving from one place to another. Dahil naglalaro tayo. Gusto nating marating yung ating layunin na manalo tayo sa basketball. Ang ginagawa natin, magkakaroon tayo ng estratehiya how to really to move from one place to another, pass the ball, moving the ball from one person to the other, doon sa makasamahan, para
talagang isang estratehiya kung paano natin papasok natin yung bola doon sa goal. At siyempre, pag may coach naman tayo, kung nakita ng coach na dehado tayo, baguhin niya yung approach niya sa pagko-coaching, no? Baguhin niya yung estratehiya niya sa paggalaw sa kanyang mga players niya. So makikita natin talagang nandoon yung constant change, no? There is nothing permanent doon sa larong basketball para maramang marating yung mga layunin na manalo. Ngunit, huwag nating kalimutan, kahit man sa larong basketball, may permanent din. Kahit pa man hindi nagmo-move yung lahat na yon, ngunit may nanatili doon na hindi naggagalaw. May nanatili doon na permanent. At ang permanent din diyan ay yung goal. Nandoon nakatayo yung goal. Gumagalaw yung lahat, yung mga players, yung coach, yung mga kapatid natin na nanonood, yung mga audience natin na mamalakpak sila. They're moving from one direction to another. They're moving their eyes from one place to another. Ngunit ang goal, yung ring doon ay hindi nagmo-move. So makikita natin na sa paglalaro natin, yung gusto nating mangyayari, ang layunin natin ay mapasok natin yung bola doon sa goal. So napakaganda po, yes, nandoon yung constant change pala sa paglalaro para marating yung layunin. Ngunit wag din po nating makalimot yung permanent doon. Mga kapatid, titingnan natin ngayong ebanghelyo natin, no? Yung ebanghelyo natin, may isang ama na inutusan niya o yung unang anak niya na pupunta ngayon sa kanyang ubasan. Sa kanyang ubasan, no? Napakaganda at sabi ng anak, "Papa, ayaw kong pumunta. Ayaw kong pumunta, Papa." Ngunit, kalaunan, nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ano kaya ang dahilan? Kung bakit nagbago siya at sabi niya, sige po, pumunta siya ngayon doon sa inuutos ng kanyang papa. Nagpunta sa ubasan, nagbago. Yung isang anak naman, yung pangalawang anak, sinabihan niya na pupunta ka doon sa aking ubasan. Sabi niya, yes. Ngunit again, nagbago uli. Nagbago ang lahat sa kanya. Sa bandang huli, hindi siya pumunta. Hindi siya pumunta. Ano kaya ang nangyari dito? Hindi kaya pwede nating titingnan natin sino yung nag-utos? Ano yung inuutos ng ama? Sino yung nag-utos? Makikita natin na napakaganda. Ang ama man talaga ay mapagmahal. Ang ama man talaga ay tinitingnan niya kung anong mabuti sa kanyang anak. Hindi man ta nakakasama sa kanyang anak na pupuntahin sila sa ubasan. At talagang inuutusan niya ito. No, gusto niya yung kanyang mga anak na matuto, maging successful sa buhay. No, guys, isang ama na hindi gustong maging successful ang kanyang mga anak sa buhay, pinapabayaan lang niya. Walang layunin yung ama para sa kanyang mga anak. So, doon makikita natin, kahit yung ama ay may layunin siya. Ang nagtulak pala sa ama na matupad ang kanyang layunin, yung kanyang anak doon magpunta doon sa ubasan ay walang iba kundi yung kanyang pagmamahal, yung concern niya na matuto, yung concern niya na gumagawa, maranasan niya kung paano mamuhay doon sa ubasan. Napakaganda ubasan. Hindi kaya pwedeng titingnan natin yung ubasan, the kingdom of God. The kingdom of God is no other than giving oneself to one another. The kingdom of God is no other than reaching out to one another. Diba? Noong nakaraang linggo, ang aking pamagat ng ating music, the gospel, ay reaching out. No? Hindi kaya ito ang kingdom of God na ginugusto o ninais ng Ama, pagpunta sila sa kanyang ubasan para maranasan nila yung reaching out. Maranasan nila yung the kingdom of God is here but not yet. Siguro yung unang anak makikita natin. Napakasimbolik din po ito dahil yung unang anak nagsasay no, ngunit nagpunta naman siya, ay ito yung symbol of the yung mga sinasabing mga Gentiles, mga pagano. Yung mga pagano na, yes, naramdaman nila na malayo sila sa Diyos. Naramdaman nila na
hiwalay sila sa Diyos. Dahil sa kanilang mga sanal, tinuturing silang makasalanan. Tinuturing sila na walang Diyos. Sinisipoira sila, yun ang naramdaman nila. Ngunit, again, makikita natin na nandoon yung pagbabago sila. Nandoon yung conversion nila. Yung nakita nila ang pagmamahal ng Diyos. Nakikita nila kung gaano kamahal sila ng Diyos. Kung gaano ang Diyos nag-alay ng kanyang buhay para sa kanila, nagkaroon ng pagbabago. Ngunit yung pangalawang anak nagsisiyas, nagbago ang lahat. Ito din po yung mga Israelita. Yes, they consider themselves as the chosen people of God. Sila ang piniling bayan ng Diyos. Ngunit makikita natin, sila man ang tinuturing na mga piniling bayan ng Diyos. Sila man ang tinuturing na mga selective sila ng mga tao, no? Na talagang binibigyan sila ng pagpapahalaga ng Diyos. Ngunit, again, makikita naman natin yung ilang attitude na nagpapahiwalay sa kanila. Diba? May isang the parable of the Good Samaritan. Napakaganda din po yung the parable of the Good Samaritan dahil makikita natin may isang tao na kahandusay, binubugbog, kinuha yung pera, talagang mamamatay na. At dumadaan doon ang isang pari. No? Isang pari. Ngunit again yung nakita niya ngayon, siguro may ibang business pa siya, may ibang pupuntahan pa siya, at ayon doon sa kultura na talagang paghawakan yon yung nakahandusay na tao, no, baka maging unclean sila doon, no? So parang nandoon yung mentality nila. Nakita, ngunit walang ginagawa. Hindi nag-yes sa panawagan na tulungan nung isang taong nakahandusay. Yung Levita naman, dumadaan, ganun din ang kanyang ginagawa. Ngunit yung Good Samaritan, yung Samaritanong tinuturing na makasalanan, nakita niya yon na nakahandusay. Yes, nakitang-kita niya. Ngunit nandoon yung puso niya na kahit pa tinuturing siya makasalanan, nandoon yung invitation to reach out. To reach out. So, napakaganda, no? So, nandoon yung constant change, ngunit yung invitation ng Diyos, no? Yung invitation ng Diyos ay hindi nagbabago. Yung plano ng Diyos sa ating kaligtasan ay hindi nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Tayo man ay nagbabago sa ating mga gawain sa araw-araw. Tayo man ay nagbabago doon sa ating mga perspektibo sa buhay. Ngunit, ang pagbabago na nais ng Diyos sa atin ay yung pagbabago na makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Isang pagbabago tungo sa kabanalan. At yan ang purpose ng Diyos. At yan ang layunin ng Diyos. Hindi kaya pwedeng ganun din po ang layunin natin. Titingnan natin, balikan natin yung isang anak nagsisi yes, ngunit hindi naman pumunta. Hindi kaya itong anak na ito ay maraming attachments sa buhay. Kagaya ng isang mayaman na binata na gustong sumunod kay Jesus. Nagtatanong siya, Jesus, anong gagawin ko para sumunod sa'yo? Lahat-lahat na ay ginagawa ko na. Ang mga utos mo ay sinusunod ko na. At sabi ni Jesus na, okay, bumalik ka. And Jesus looked intently to this rich young man. Intently, na nandoon yung awa. Ngunit again, sabi ni Jesus na ipagbili mo yung iyong ari-arian. Ngunit, again, hindi niya ginagawa yon. Gusto siyang sumunod kay Jesus, ngunit sa kanyang attachment sa buhay. Hindi kaya nahirapan tayong magbago dahil yung mga attachment din po natin. Siguro attachment natin na may galit tayo sa ating kapwa, hindi tayo makamove on. Siguro may inis tayo sa kapwa natin, hindi tayo makamove on. Siguro din po sa mga material na bagay, nakukulong tayo sa mga material na bagay na dahil nakukulong tayo, hindi natin makikita ano yung plano ng Diyos sa atin. Ano yung layunin ng Diyos sa atin.
At hindi natin makikita yung pinakalayunin natin na makapasok doon sa kaharian ng Diyos dahil hindi natin naunawaan, hindi na nakikita yung taong nag-utos sa atin. Kung sino yung nag-utos sa atin. Na yung isang tao nag-utos sa atin na mahal tayo. Yung taong nag-utos sa atin ay isang tao na inag-alay sa kanyang buhay para sa ating lahat, para sa atin. Titingnan natin yung isang anak naman na nagsasay no. Ngunit sa kanyang pagsasay no, kapag nilay-nilayan niya ang kahalagahan ng buhay. Kapag nilay-nilayan niya yung pakipagrelasyon niya sa kanyang ama. Nakikita niya kung ano ang sinasabi ng kanyang ama. Anong gustong mangyari ng kanyang ama. Kapag nilay-nilayan niya kung anong mayroon doon sa kanyang ubasan. Anong mayroon doon sa kaharian ng Diyos. Kapag nilay-nilayan niya yun, that's why sinasabi niya, pupunta ako doon. Yes, nagseno siya, dahil siguro doon pagsaseno niya, hindi pa niya masyadong naliwanagan ang lahat ng bagay. O siguro sa moment na yon ay nandoon pa siya sa kasalanan. Ngunit sa kanyang pagnilay-nilay, sa kanyang discernment, kung sino yung ama, sa pagkilala sa kanyang ama, nagbago ang lahat. Hindi kaya mga kapatid, ito din po ang invitation sa atin. The constant change. Yung pagbabago natin sa ating buhay. The road we move from place to place, with all the times that I got to go, we had to walk alone. Life is a constant change. Para marating natin yung ninanais natin na marating ang ating mga layunin sa buhay, ang layunin natin makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi kaya pwedeng magkakaroon tayo ng pagbago sa perspektibo natin. Sa ebanghelyo natin ngayon, ay nandoon yung invitasyon na yung mga puso natin, yes, makasalanan man tayo, ngunit there's an opportunity to change, na maging instrumento din po nawa tayo sa kanilang pagbabago. Naglilay-nilay tayo, nagdi-discern tayo. At sa ating lahat, the music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We're like clouds that move across the sky.